kami sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Kaya naman, VP Sara, lalo kang minahal ng taong bayan sa bagong latest survey. Ikaw lang lagi ang nangunguna sa pagka-presidential election sa 2028. Kaya magpakatatag ka, mas marami pang darating paninira laban sa iyo at sa mga pamilyang Duterte. Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections at naniniwala ang bise na ito ang dahilan kung bakit siya gustong alisin sa pwesto ng administrasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Pinky. Kamusta? I'm good. Kayo po? Eto, nasa traffic sa ulan. Oo nga, malakas ang ulan. VP Sara is leading the 2028 race ayon sa isang non-commissioned survey ng Tangere. Non-commission survey, ibig sabihin walang nagpondo, hindi katulad doon sa Okta. Ewan ko ba kung bakit nagkaganon si Okta, kung dati-dati okay naman siya sa COVID. Credible are surveys released early on this time. Well, una ay yung Tangere ay isa lamang sa maraming survey firms. At minsan naman magkakaiba yung mga resulta ng mga survey firms. Halimbawa, yung nakita ko na similar survey ng Okta ay magkadikit si Vice President Sara at saka si Rapi Tulfo. Pero that was several months ago. Ikalawa ay medyo tinamaan yung mga survey dito nakaraang election. Kung maalala mo, Pinky, no? Mukhang marami sa kanila, if not karamihan, ay medyo nagkaroon ng crisis of credibility. Hindi ko alam kung ano pa yung kanilang ginawang summation para ito ay maayos. Siguro dumadaan pa sila sa ganung proseso. Yeah, but sabi mo nga, medyo maaga pa. Oo, yun na nga. Para sa ganitong survey. I was gonna underscore that dahil 3 taon pa